Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Bawat mamamayan dito sa atin gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Ipagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. We may now be seated. Good morning, ladies and gentlemen. We are gathered here today for the distribution of the 106 patient transport vehicles in Zamboanga Peninsula and Lanao del Sur. To formally begin our program, may we call on Zamboanga del Norte Governor Darrell Dexter Uy to give his welcome remarks. Maayong buntag sa tanan. His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. To all officials of the National Government Agency, our Philippines Charity Sweepstakes General Manager Mel Robles, and we also have here our DepEd Secretary, Secretary Sani Angara. To all my fellow provincial governors,
to all mayors, city mayors, municipal mayors, to all vice governors, board members, to everyone, maraming salamat sa pagdalo nyo dito sa probinsya namin. Actually, masayang-masaya po kami. Lalong-lalo na dito po sa probinsya namin, ginanap tong turnover ceremony ng PTV vehicles. At lahat po na nandito ay masayang-masaya din, no? Kasi malaking tulong po ang ibibigay dito sa PTV vehicles, lalong-lalo na sa ating mga constituents. And it is with deep honor and heartfelt gratitude that we welcome no less than the President of the Republic of the Philippines here in Zamboanga del Norte. Your visit, Mr. President, is a source of inspiration and renewed hope for all of us. Allow me also to extend our warmest congratulations for your successful fourth State of the Nation address. Your SONA was a clear and powerful articulation of your administration's unwavering commitment to the Filipino people under the banner of the Bagong Pilipinas, a nation that is inclusive, resilient, and forward-looking. Today's activity, the distribution of PCSO patient transport vehicles to all local government units, is a testament to your administration's dedication to uplifting public health care, especially in geographically isolated and disadvantaged areas like many of our communities here in Mindanao. Here in Zamboanga del Norte, our provincial leadership has taken to heart your call for unity, action, and reform. Through our own Kuyugta sa Bagong sa Norte development agenda, we have aligned our priorities with that of Bagong Pilipinas, especially in the areas of health, education, and poverty reduction. We are strengthening our local health systems, expanding access to quality education, and designing programs to uplift our poorest families, not in isolation, but together. That's why Kuyugta. In solidarity with your administration and in the service of our people. Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tiwala, presensya at suporta sa patnubay ng inyong pamumuno at sa patuloy na pagtutulungan ng lahat ng antas ng pamahalaan. Kami po ay naniniwala na ang Zamboanga del Norte, Zamboanga Peninsula at ng buong bansa ay magtatagumpay tungo sa isang tunay na bagong Pilipinas. Daghang salamat, Mr. President, para sa Bagong sa Norte, Kuyugta. Ha? Dapat lahat-lahat tayo sabay. Para sa Bagong sa Norte, Kuyugta. Para sa Zamboanga Peninsula, para sa Bagong Pilipinas, Kuyugta. Daghang salamat. Thank you, Governor Uy. And now may we call on PCSO General Manager Melquiades Robles to deliver his message. Good afternoon to all our fellow government workers. Kami po ay natutuwa at we have gathered here. This is a sign that you also partake with our mission of bringing healthcare sa ating pong mga kababayan. We bring the vehicles, literally the vehicles, but kayo po ang magiging partners namin sa paghatid ng mga kababayan natin na may karamdaman papunta po sa nearest hospital. Kung maalala niyo po, not so long ago, lahat kayo kailangan pong pumunta ng Manila to request
at may requirements kayo, ngayon po kami na po ang tumatawag sa inyo, Mayor. Na-fill upan nyo na po ba? No? Alam niyo po, ganyan po ang nangyari, di po ba? Kami na po ang humahanap sa inyo. Yan po ang bagong Pilipinas. Dahil ang paglilingkod po ay hindi po naghihintay. Ang paglilingkod po ay pumupunta sa mga may nangangailangan. Ang mga may sakit po ay walang panahon para maghintay. Sa talumpati po ng ating Pangulo sa SONA, mabigat na binigyan diin ang healthcare. At tinutuloy po natin ang pamamagitan ng ating mga ambulances o patient transport vehicle. Marami po sa inyo ang ngayon lang po nakatanggap. No? Di po ba? Sino po ba rito ang ngayon lang nakatanggap sa inyong town? Meron po tayo rito and we have the records. No? At ito po ang pinakamaganda pa na ginawa ng Pangulo. Hindi na po kayo gagastos ng napakalaking freight. Malaki po ang gastos natin papunta rito. Kung hihintay natin kayo, hindi na maghihintay ba kayo ng pambayad dyan? Ito po, sinagot na po ng Pangulo ang transport and freight po ng mga patient transport vehicle dito. Maraming salamat, Mr. President, at natutuwa po kami lahat na nakikiisa ang buong bayan sa proyektong ito. Maraming salamat po. Good morning. Thank you, General Manager Robles. At this point, we shall now proceed with the ceremonial distribution of PTV keys to the beneficiary provinces including Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Sur, Zamboanga City, and Isabela City, Basilan. May we request the President to proceed on stage and kindly lead the distribution. Likewise, may we invite PCSO General Manager Robles to please assist the President. First, may we call on the mayors of Zamboanga del Norte to please proceed on stage. May we now call on Governor Darrell Dexter Uy to receive the PTV key. A round of applause, please. Thank you. Next, may we call on the mayors of Zamboanga del Sur to please proceed on stage. May we now call on Governor Divina Grace Yu to receive the PTV key. A round of applause, everyone. Thank you. Next, may we call on the mayors of Zamboanga, Sibugay to please proceed on stage. May we now call on Governor Dulce Ann Hoffer to receive the PTV key.
A round of applause, please. Thank you so much. Next, may we call on the mayors of Lanao del Sur to please proceed on stage. May we now call on Governor Mamintal Adjong Jr. to receive the PTV key. A round of applause, please. Thank you. Next, may we call on stage Mayor Kimer Adan Olaso of Zamboanga City to receive the PTV key. A round of applause, please. Thank you. Lastly, may we call on stage Mayor City Jalia Turabin Hataman of Isabela City, Basilan to receive the PTV key. A round of applause, please. Thank you. Thank you, Mr. President, and congratulations to the recipients of the 106 patient transport vehicles. And now to give us his message, may we call on the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Good morning, everyone. Ang ating mga butihing ama na mga lalawigan, please take your seats. The governors that are here today, all for the different provinces who will be recipients of these patient transport vehicles. And baka hindi alam ng iba, it is Gov. Darrell's birthday today. So nagdala kami ng regalo para sa'yo. The municipal mayors that are here, also all my fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. Ito ay kung maalala ninyo, ay nung sa SONA, malaking bahagi ng SONA ay pinag-usapan ko ang healthcare, ang mga benepisyong ibibigay natin para sa ating mga kababayan, para naman maging mas magaang ang kanilang buhay na hindi nila inaalala na kung paano babayaran ang magpapatingin sa doktor, magpapagamot, magpapatest, lahat yon narinig nyo po. Kaya naman po, hindi po rin natin magagawa kung yung ating mga pasyente ay naka-stranded kung saan sila at wala silang ganitong klaseng sasakyan. Kaya ang ginawa namin ay sinabi ko, alam ko, dahil governor din ako dati, alam ko, ang sistema talaga, makikiusap ka, pupuntahan mo yung PCSO, at yung PCSO naman siguro tatanong sa Malacanang, bibigyan ba natin ito o hindi? Ito ba? Hindi, wala. Kinalaban tayo niyan, hindi pwede, hindi bibigyan. Wala na ganong klaseng mga usapan. Basta, ang aming plano ay napakasimple lang. Unang-una,
of the, 1,452 LGUs in the country, cities and municipalities in the country, lahat ito ay magkakaroon ng at least one of these patient transport vehicles. Nakapagbigay na kami since June of 2022, nakapagbigay ng PCSO ng 1,067 sa lahat ng mga ating LGU. At inuna namin, hindi namin muna prioritize yung mga lalaking lungsod, the big cities. Because usually, meron na silang mga facilities, hindi urgent. Yung mga maliliit ang inuna namin. Yung mga, inumpisa natin, 4th, 5th, 6th class na municipality. Then slowly we'll work our way back. Ang ano natin, sana, yung kabuuan ng ating pagbigay nitong patient transport vehicle ay matapos natin within the year. Magagawa na natin. And then, patuloy pa rin ang bigay namin. Kasi yung ibang bayan, malaki naman talaga. Kailangan dalawa. So, titignan na natin, adjust na natin. So, ang minimum bawat bayan, bawat lungsod ay merong ganitong patient transport vehicle. Kung titignan ninyo, hindi ito kagaya ng mga nakikita natin sa television at saka sa sine, yung mga malaki na ambulansya. At may dahilan kung bakit ganito ang aming kinuha. Dahil ito ang pinaka-practical para sa Pilipinas. Dahil ang naging karanasan ng marami na nakakuha nga ng mga magagandang at malalaki na makikintab na ambulansya ay hindi naman makapasok sa maliliit na iskinita, hindi mapuntahan, hindi pwede mag-off-road dahil kailangan sa kalsada lang, kaya hindi makalapit doon kung saan yung susunduin yung pasyente. At pagka nasira, napakamahal ng pyesa, walang marunong mag-ayos. Ito, yun ang aming pinili na maraming pyesang makuha. Kahit sinong mekaniko kaya itong ayusin. Basta't alagaan lang ninyo at make sure na patagalin natin ito. At susundan po natin ng mga patient transport vehicle para doon pa sa nagkukulang. So patuloy ang aming ginagawa ito. Asahan ninyo na ang tibay ng katawan ng ating mga kababayan ay ang pinakamahalaga sa lahat. At nandito kami lahat ang pamahalaan upang tiyakin na lahat ng tulong na maibigay ng pamahalaan para sa pag-alaga sa ating mga kababayan ay ginagawa natin. Lahat ng makuha nating pondo na pwedeng gamitin, doon natin ilalagay. Nandito rin, at saka education, at saka infrastructure. Dito pa si Sani Angara, Secretary ng DepEd. Kasama ko dahil galing naman kami sa isang eskwelahan kung saan kami naglagay ng Starlink para may internet na ngayon doon. For the first time, nakakatuwa yung mga bata, mas marunong doon sa teacher nila kung paano gumamit ng internet. But ngayon, and that is another part of our program, magkakaroon ng internet lahat ng eskwelahan ng buong Pilipinas by the end of this year. At bukod pa doon, magbibigay tayo ng data para libre ang paggamit sa internet, para sa ating mga guro, para sa ating mga estudyante. So all of these are trying to bring together, make it easier. Mahirap na ang buhay. Ang trabaho, ang dapat na iniisip ng gobyerno ay paano pag-aangin ang buhay ng bawat isang Pilipino. And that's what we are trying to do. Tulungan nyo kami. We will do this. Basta't magsama-sama tayo, magtulungan tayo. There is a lot that we can do. We have achieved a great deal, pero patuloy pa natin and so that we can achieve some more. And congratulations sa lahat ng mga naging beneficiary LGUs. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you, Mr. President. At this point, may we request the President to kindly grant us a group photo downstage. Likewise, may we invite all our guests to gather at the center.
Get ready, everyone. At the count of 3. At the count of 3, everyone, in 1, 2, 3. Thank you, Mr. President, for granting us a photo opportunity. And that concludes our program. Thank you, Mr. President, for gracing the distribution of the PCSO patient transport vehicles in Zamboanga Peninsula and Lanao del Sur. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago.